Shalom sa inyong lahat. Ngunit magalak nawa ang lahat ng nanganganlong sa inyo. Magsiawit nawa sila sa kagalakan. Ingatan niyo silang mga nagmamahal sa inyo upang sa inyo magmula ang kanilang kagalakan. Pinagpapalan niyo, Panginoon, ang mga matwid. Ang pag-ibig niyo ay parang kalasag na nag-iingat sa kanila. Awit 5:11 at 12. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madadagdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ikaw ba'y ang nalalaman lang ay tungkol sa Diyos? Bakit? Exodo. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Pakinggan mo, O Diyos, ang aming daing. Dinggin mo ang aming dalangin. Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag kami sa iyo kapag nanlulupaypay ang aming puso. Ihatid mo kami sa bato na higit na mataas kaysa sa amin. Amen. Panlabindalawang leksyon. Pakiusap. Ipakita sa akin ang iyong kaluwalhatian. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi tinuturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Exodo 34:6 at 7. Kailangan nating lumago sa paglalakad nating kasama ang Diyos. Kung walang paglago, tayo'y patay. Sa halip, pagsikapan ninyong lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Kailangan nating maging nahandang lumago. Araw-araw, tayo'y nasa isang patuloy na proseso ng pag-aaral. Sa bawat baitang ng paglago, maaari kang maging sakdal kung pahintulutan mo ang Diyos na hubugin ka sa pagkataong tinawagan ka niya kay Kristo upang maging tatlong paghati. Una, mukha ang pagtatagpo. Ikalawa, pagnanais, isang kahilingan at ang kasagutan. At ikatlo, nagbagong anyo tungo sa larawan ng Diyos. Doon sa una ay tatalakayin ang toldang tipan. Sa ikalaway tatlo ang paksa upang ikaw ay aking makilala. Ikalawa, pakiusap, ipakita sa akin ang iyong kaluwalhatian. Iyon yung ating pamagat ng leksyon. At ikatlo, ang sariling kapahayagan ng Diyos. Sa huli ay ang nagliliwanag na mukha ni Moises.
Unang pagkakahati, harapang pagtatagpo at talakayin ng toldang tipan. Exodo 33:7 hanggang 11. Kinaugalian na ni Moises na dalhin ang tolda at itayo sa labas ng kampo na malayo sa kampo. Kanyang tinawag iyon na toldang tipanan. Kapag si Moises ay pumasok sa tolda, bumababa ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda. Sa gayon, nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. Ang layunin nito, hindi dapat nating ikalito ang toldang tipanan na itinayo sa labas ng kampo ng Israel. Sa tabernakulo na maya-maya ay itatayo at inilagay sa gitna ng kampo. Hindi natin alam kung gaano kadalas kumonsulta si Moises sa Diyos sa toldang tipanan. Gayunman, isang bagay ang tiyak na nalalaman natin, ang pakikipagtagpo ni Moises sa Diyos ay nagbunga ng isang malapit na pagkakaibigan sa pagitan nila. Sabi sa Exodo 33:11, nakipag-usap ang Panginoon kay Moses ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. Ang isang kaibigan ay isang tao na maaari tayong sumangguni at hayagang pag-usapan ang halos lahat ng bagay at pagtiwalaang hindi niya ibubunyag ito sa iba. Ang isang kaibigan ay isa sa pinakamagandang taong makakasama. Ang mahalagang sangkap ng relasyon. Gaya ng pagkakatala sa Exodo Kapitulo 19 hanggang 34, ang kwento ni Moises ay talagang nakapagtuturo sa kung paano babaguhin anyo ng Diyos ang ating buhay. Paanong gumagawa ang Diyos sa isang relasyon dito sa namumukod tanging leader. Ang isang pag-aaral sa buhay ni Moises ay nagpapakita kung paano siya ay lumago sa kanyang kaalaman, hindi lamang sa kapangyarihan ng Diyos, kundi sa kanyang pag-ibig at karakter. Ito'y isang mahalagang sangkap ng pagkakaroon ng relasyong kasama ang Diyos. Ang mga bunga ng relasyon. Bago pa sa pagdating sa bundok Sinai, makapangyarihang ginamit na ng Diyos si Moises, kahit samantalang inihahanda para sa tanging papel ng pagiging leader. Sa lupain ng Midian, samantalang nag-aalaga ng tupa, kinasihan siya ng Diyos upang isulat ang dalawang mga aklat, ang Job at Genesis. Pagkatapos sa dramatikong pangyayari na nag-aapoy na palumpong o mababang punong kahoy, tinawag siya ng Diyos upang akayin ang Israel palabas ng Ehipto. Nakita niya ang pagkatalo ng mga Diyos ng Ehipto at ang makapangyarihang Ehipsyanong army sa Dagat na Pula. Nasubaybayan niya sa maraming mga linggo kung paano inakay ng Diyos ang Israel mula Ehipto hanggang Sinai. Matapos ang karasang nagresulta sa kanyang nagliliwanag na mukha, pinangunahan niya ang Israel para sa iba pang 39 na taon hanggang sa gilid ng lupang pangako. Siya'y ahente ng pagbabago. Bagaman ang taong bayan ay hindi laging sumusunod sa kanyang mga direksyon at salita. Kapag sumunod sila, sila'y umuunlad. Matututo tayo mula kay Moises dahil sinasabi sa atin ng kanyang pambihirang kwento ng buhay kung ano ang magagawa ng Diyos kapag pinahintulutan natin siya na baguhin tayo.
Ano ang ilang punto ng pagbabago sa iyong paglalakad kasama ng Diyos, kung saan kinikilala mo kung paano siya ay gumagawang buong makapangyarihan sa iyong buhay? Napakalaga ng personal na tanong na yan. Pangalawang pagkakahati, isang pagnanais, isang kahilingan, at isang katanungan, at tatalakayin ng upang ikaw ay maging makilala. Unang pagtatalakay yan, Roma, Exodo 33:13. Ngayon, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala at ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin na ang bansang ito ay iyong bayan. Ang pangangailangan ni Moises ng kaalaman. Ang paglago ni Moises sa Panginoon ay matatag. Papalapit at papalapit siya sa Panginoon at naghangad na itulad ang sarili sa larawan ng Diyos. Isang araw nang nakikipag-usap siya sa Diyos sa toldang tipanan, biglang natanto ni Moises na hindi niya kilala siya at binigkas niya ang isang tiyak na panalangin. Ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala. Exodo 33:13. Nababatid ni Moses ang malalim niyang pangangailangang maunawaan ng Diyos sa isang bagong antas. Natuklasan niya na mas nakikilala niya ang Panginoon higit na hindi niya nakikilala siya. Kinikilala niya ang kanyang pangangailangan at buong pusong nagnais upang mas mabuting makilala siya. Maluwag ang loob na ipinagkaloob ng Diyos ang naisin ni Moises. Ang kanyang mahakbang ng espiritual na paglago. Mahalaga ito kasi makikita natin ang progreso ng kanyang paglago sa espiritualidad. Sa pagtingin sa mga karanasan ni Moises hanggang ngayon, mapapansin natin kung paano si Moises ay naakit ng isang mas malalim at matalik na relasyon sa Panginoon at paano lumago siya sa espiritual. Una, umakyat si Moises sa bundok at umakyat tungo sa Diyos, Exodo 19:3. Pagkatapos ay nagtungo siya sa tuktok ng bundok, talatang 20. At pagkatapos ay lumapit sa ulap kung saan nakatira ang Diyos, Exodo 20:21. Makikita natin ang papalapit siya sa Diyos, ang progreso ng paglapit niya sa Diyos. Sa isang okasyon, pumasok si Moses sa ulap kung saan naroon ng Diyos at natili siya kasama ang Panginoon ng 40 araw at 40 gabi. Exodo 24:18. Yun ang pinakamalapit na niya. Kasama na niya sa loob ng ulap kung saan naroon ng Panginoon. Kaya magkaharap na sila. Sa panahon nitong 40 araw, pinigyan ng Diyos si Moises ng dalawang mamahaling mga regalo. Una, ang regalo ng Dekalogo na sinulat ng Diyos mismo sa 2 tapyas na bato. At ikalawa, ang mga tagubilin kung paano magtayo at lagyan ng muebles ang tabernakulo. Nagnasa ng kaalaman mula sa karanasan. Pagkatapos na ginugol ang iba pang 40 araw at gabi kasama ang Panginoon, namamagitan para sa makasalanan, Exodo 32:30 hanggang 32,
Gayunman, kahit pagkatapos ng lahat ng mga ito, nagnais si Moises upang malaman ang karakter ng Diyos ng higit na buong konkreto, at hindi nagtagal binigyan siya ng Diyos ng tanging kabatiran upang manawaan kung sino siya. Itong kaalaman na ninais ni Moises ay hindi lamang pagka pag, pagkatalinuhang intelektual, pagkatalinuhang pag-unawa sa Diyos, kundi isang pangkaranasang kaalaman ng kanyang persona. Hindi lang nalalaman na intelektual o nasa isip, kundi nalalaman niya sa pamagitan ng karanasan. Yung intelektual na pagkaunawa ay, halimbawa ay binabasa ang tungkol sa Diyos. Yan, intelektual yan. Ito ay nangyari sa kanya, pero may higit pa yung naranasan niya mismo. Sa karanasan niya, nakilala niya ang Panginoon. Hindi katakataka na daan-daang taon mamaya ay sasabihin ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Juan 17:3. Ano ngang mas mabuting paraan para gawin ng Diyos na maipakilala ang sarili sa tao kaysa sa pagiging isang tao mismo? Ibig sabihin, walang hihingit na mabuti kaysa rito ang magkatawang tao ang Diyos para makilala ng tao. Ang tanong ay ito, kilala mo ba ang Diyos o kilala mo lang ang tungkol sa Kanya? Ano ang mahalagang pagkakaiba ng dalawang ito? Mas malalim siyempre ang pagkilala mismo sa Diyos sa pamagitan ng pagkipag-ugnayan sa Kanya, kaysa nakikilala lang siya tungkol sa nabasa niya tungkol sa Kanya. Yan ang mahalagang pagkakaiba, sapagkat ang una, yung mamagitan ng personal na relasyon sa Diyos ay mas matibay, mas malalim. Pangalawang pagtatalakay, pakiusap, ipakita sa akin ang iyong kalwalhatian. Exodo 33:18-23. Sinabi ni Moises, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian. At kanyang sinabi, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, at aking ipapahayag ang aking pangalan sa harapan mo. Ngunit kanyang sinabi, hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sapagkat hindi ako maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. May isang dako sa tabi mo, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng bato, at samantalang ang aking kalwalhatian ay dumaraan, aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. Pagkatapos aking aalisin ang aking kamay, at iyong makikita ang aking likod, subalit ang aking mukha ay hindi makikita. Pagkatapos ng apostasiya, namagitan si Moses at ninais ang katiyakan na ang Panginoon ay magpapatuloy na pangungunahan sila tungo sa lupang pangako. Sa ikabuturan ng kanyang pagkatao, nais din niyang mas mabuting makilala ang Panginoon. Ano ang kalwalhatian ng Diyos? Sa kanyang awa, inihayag ng Panginoon ang kanyang kalwalhatian sa kanya. Nang sinagot ang kahilingan ni Moises, nangako ang Diyos na ipapakita ang kanyang kabutihan. Matiwasay nating may papalagay na ang kalwalhatian ng Diyos ay ang kanyang kabutihan, ibig sabihin, ang kanyang karakter. Sabi sa Acts of the Apostles, ito'y
Ang kaluwalhatian ng Diyos na binigay ang kanyang moralidad sa kanyang mga anak. Ninanais niyang makita ang mga lalaki at babae na nararating ang pinakamataas na pananampalataya o pamantayan. Ang kanyang kaluwalhatian ay upang yakapin ang nagsisising mga makasalanan at ibigay ang lahat na kailangan upang baguhin sila. Kitang-kita rito na ang pagbabago ay manggagaling mula sa Kanya. Bibigyan ng kapangyarihang magbago. Kasabay nito, ito'y ating luluwalhatiin na ihayag ang Kanyang karakter sa ating sariling mabuhay at ipaalam ito sa iba. Mahalaga ito at uulitin ito sa katapusan ng pag-aaral. Babaguhin ng Panginoon ang ating karakter kung papayag tayo, at pagkatapos ang karakter na yan ay makikita ng iba. Yung karakter niya na ibibigay niya sa atin. Ito ang mataas na paraan ng pagsasaksi. Kailangan nating isalamin ang kaluwalhatian ng Diyos. Itong refleksyon ng karakter ng Diyos, kanyang kabutihan, kabaitan, at magilim na pag-ibig ay dapat makita sa ating mga kilos. Sa gantong paraan, magkakaroon tayo ng isang pagkakataon na maging hindi lamang isang pagpapala sa sanlibutan, kundi isang nagliliwanag na ilaw sa nakatinging sansinukob. Sapagkat ang palagay ko, sabi sa 1 Corinto 4:9, kaming mga apostol ay ipinakita ng Diyos na pinakahuli sa lahat, tulad ng mga taong nahatulan ng kamatayan, sapagkat kami ay naging isang palabas na pinanunood ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Yun, sinasaksihan natin ang mga yun. Nagbibigay itong kosmetikong sukat sa ating mga buhay at paglilingkod at isang kahulugan at layunin na halos hindi natin maisip. Yun ang nagbibigay ng kahulugan sa ating paglilingkod. Hinikayat ang Diyos ng kaluwalhatian ng Diyos. Roma 2:4, ang kabutihan ng Diyos ang maakay sa iyo sa pagsisisi. Ang kabutihan at karakter ng Diyos na dinadaliri ang banal na espiritu ang humihikayat sa tao ng kanilang pagiging makasalanan at pangangailangan ng kaligtasan. Kapag tumingin tayo sa krus at nakikilala kung sino ang naroon at bakit siya ay naroon, ito lamang ang paraan upang iligtas tayo. Meron tayo ng pinakadakilang kapahayagang posible ng kanyang kabutihan at karakter. Kaya ang tanong ay ganito: gaano karaming oras ang ginugugol mo sa pag-focus sa krus at ano ang sinasabi nito tungkol sa karakter ng Diyos? Alam natin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa sinasabi ng krus tungkol sa karakter ng Diyos. Siya ay Diyos ng pag-ibig. Pangatlong pagtatalakay, ang sariling kapahayagan ng Diyos. Exodo 34:6 at 7. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin
at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala at dinadalaw ang kasamaan ng mga anak, mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Kinailangang dalhin ni Moises ang dalawang tapyas na bato gaya ng una na nabasag. Kakatagpuin niya ang Panginoon sa bundok ng Sinai sa pampitong pagkakataon. Ang daming beses, Ang daming beses na nakatagpo niya ang Panginoon sa bundok ng Sinai. 7 beses. Inihahayag ng Diyos ang kanyang karakter. Handa na ngayon si Moses para rito sa maluwalhating kabatiran sa karakter ng Diyos. Ang kagandahan ng karakter ng Diyos ay pinakamabuting may papaliwanag dito sa kagilagilas na sariling kapahayagan ng kanyang sarili. Ito'y ang pinakamahalagang paglalarawan ng kung sino ang Diyos at ito ang ginintuang sinulid na hinabi sa buong Biblia. Ang proklamasyon ng Panginoon dito ay ang Juan 3:16 ng Lumang Tipan. Sa mahalagang dako, ginagamit, inuulit, pinalalawak ng mga may akda ng Biblia, itong sariling proklamasyon ng buhay na Diyos dahil ang karakter ng Diyos ay kailangang buong tamang maunawaan. Di ba? Yan ang inaatake ng demonyo, sinisiraan niyang karakter ng Diyos. Inaakit tayo ng mga ito upang ibigin ang Diyos. Nang tinanggap ni Moses ang pambihira, wala pang nakagagawa at walang kapantay na paliwanag ng pangalan ng Diyos, yumuko siya at sinamba ang Panginoon. Kapag nakakasulyap tayo ng pag-ibig, biyaya, awa, habag, kabutihan, katapatan, kapatawaran, kabanalan, at katarungan ng Diyos, tayo rin ay maaakit sa Kanya. Ito'y kapag nakikita at hinahangaan natin ang Kanyang katangit-tanging mga katangian na magpapasimula tayong ibigin siya. Isang pag-ibig na aakay sa pagnanais na paglingkuran at sundin siya. Dahil iniibig niya tayo, iniibig din naman natin siya. 1 Juan 4:19. Yang pag-ibig natin sa Kanya ang pinakadakilang pag-uudyok ng paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Mararating din ang ibang tao. Dito sa sariling kapahayagan, tinitiyak ng Diyos kay Moises na gaganapin niya ang kahangahangang magawa para sa kanyang bayan at aakayin sila patungo sa lupang pangako. Pinanunumbalik niya ang tipan sa kanila. Nangangakong ang ibang mga bansa ay makikita ang kanyang kamaharlikaan at kahangahangang gawa. Sa harap ng inyong buong bayan ay gagawa ako ng isang kababalaghan na kailanmay hindi ginawa sa buong lupa o sa alinmang bansa. At ang buong bayan na kasama ay makakakilala ng gawa ng Panginoon. Sapagkat kakilakilabot na mabagay ang aking gagawing kasama mo. Exodo 34:10. Gayunman, kailangan ng may salita na sumunod sa Diyos at sundin ang 10 malilinaw na kondisyon upang makuha ang kanilang kaunlaran. Pagkatapos ay hinilingan
ng Diyos si Moises na isulat ang laman ng tipang iyon na nabasag na talatang 27-28. Pangatlong pagkakahati, nagbagong anyo tungo sa larawan ng Diyos. Tatalakayin ang nagliliwanag ng mukha ni Moises, Exodo 34:29-33. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang dalawang tapyas na bato ng patutuo sa kamay niya. Habang bumababa siya sa bundok, ay hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moses, sila'y natakot na lumapit sa kanya. At pagsalita sa kanila ni Moises, ay naglagay siya ng isang talakbong sa kanyang mukha. Nagpapakita ng transformasyon ang pagliliwanag ng mukha. Pagkatapos ihayag ng Diyos ang kanyang karakter ng pag-ibig kay Moses, bumaba si Moses sa kampo ng Israel na may nagliliwanag na mukha. Sa umpisa, alam ba ni Moises na nagliliwanag ang kanyang mukha? Hindi naman. Mas lumalapit ang isa sa Panginoon. Mas lubos na nakakaalam ito na sa kanyang mga depekto kumpara sa kabanalan ng Diyos. Yan ang mangyayari pagka humaharap tayo sa isang banal. Yung pagharap natin sa isang banal ay makikita natin ang depekto ng ating sarili. Ano ang dahilan para sa pagbabago ni Moises na nagbunga ng kanyang mukha na nagliliwanag? Ang dahilan ay hindi sa simpleng siya ay nasa presensya ng Diyos. Dahil ilang beses nang nakaraan ay kasama niya ang Panginoon at ang kanyang mukha ay hindi naman nagliwanag. Gayunman, kung hindi siya napasa presensya ng Panginoon, hindi nagliwanag ang kanyang mukha. Ito'y nangyari lamang ng kanyang naunawaan ang kabutihan at kabatiran ng Diyos at lubos niyang binuksan ang sarili sa Diyos dahil sa kagandahan ng kanyang karakter na nagbagong anyo si Moises at nagliwanag ang kanyang mukha. Yun ang susi. Hindi lang yung nakipagharap siya sa kanya. Ang susi ay sa panahong ito na humarap siya sa Panginoon, ay binuksan niya ang kanyang sarili ng lubusan. Makakaranas ng isang pagbabago ang ating puso't isipan kapag sumuko tayo sa Diyos at pahintulutan siya na maging ang Panginoon at Hari ng ating buhay. Nakapokus kay Jesus. Inihambing ni Pablo ang nagliliwanag na mukha ni Jesus kay Hesukristo at ang kaluwalhatian ni Jesus. Kung kanino ang utos at biyaya ng Diyos ay binigyang kautusan. Yung kaluwalhatian ni Jesus ay nilalagpasan ng kaluwalhatian ng kautusan kay Moses. Si Kristo kasama ng kanyang kautusan ay maaaring may ukit sa ating mga karakter kapag lamang ipipirmin natin ang ating mga mata kay Jesus. Hebreo 3:2 at 12:2. At sa pamagitan lamang ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. 2 Corinto 3:12 at 18. Halimbawa natin ang karanasan ni Moses. Isang modelo si Moises para sa atin. Nagpapakita ng magagawa ng Diyos para sa atin kapag pinahintulutan natin siya na baguhin ang ating karakter at hubugin tayo sa kanyang banal na larawan. Napansin niyo ron ang pangailangan ay pahintulot sa Panginoon sapagkat may freedom of choice tayo. Ito ang ibig sabihin ni Pablo na nagsalita siya tungkol sa paglalakad sa panibagong buhay. Roma 6:4.
Anong bahagi ng iyong karakter? Ang tanong. Ang kailangang salaminin mas mabuti ang karakter ng Diyos. Marahil lahat ng bahagi ano. Gayunman, paanong ang pag-focus sa krus at ang kahulugan nito ay bibigyan ka ng pampalakas loob at katiyakan ng kaligtasan? Mabigat na tanong yan. Huling salita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Mateo 5:16. Ang maliliwanag na tao lamang ang maaring maging ahente ng pagbabago. Ito ang pinakamataas na katungkulan ng mga anak ng Diyos sa panukala ng kaligtasan, ang maging ahente ng pagbabago. Hindi sila ang gagawa ng pagbabago, kundi tagadala ng mga tao kay Kristo Jesus na siyang tagapagbabago. Ipapakita ng mga ahenteng ito ang mismong naranasan nila bilang saksi ng pagbabagong iniaalok ng Diyos na nakay Heso Kristo. Napakalaking pribilehyo na dapat gampanan nating lahat. Ang dalangin ko sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus ang kapahayagan ng Diyos, dalangin kong samantalang inihahayag niya ang kanyang sarili sa iyo. Ang lubos mong pagsuko sa kanya ay magbubunga ng isang estilo ng pamumuhay na gaya ng sa kanya. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.